ay talaga namang sure na ano. Kasi base si Attorney Salvador Verdeldea, nung time na si Tatay Digong ay nandun sa Villamor at dadalhin na nga sa ICC, hinahanapan sila ng warrant of arrest. Ngayon, pinapakita ni General Torre ay cellphone na wala naman talaga warrant of arrest. Ano masasabi mo na inamin na ng mismong kasama ni Tatay Digong na si Salvador Verdeldea na walang warrant of arrest, pero dinala pa rin sa ICC. Ano masasabi mo sa gobyerno? Ang masasabi ko sa gobyerno o sa sistema na ginawa nila, that is considered illegal arrest. Pag wala pong unang-una, walang due process of law, walang probable cause, walang nakasampang kaso sa local court. Kasi po, ito po para sa kaalaman ng lahat ng mamamayang Pilipino. As per law ng ICC, dapat po bago nila tanggapin ang isang kaso o isang kakasuhan, dapat po meron po itong kaso sa local court. Ito po ay isang paglabag na ng batas ng Pilipinas. Dapat po merong local court, pero wala po. Kaya lumalabas nga po yan na isang kidnapping. Dahil wala lahat ng legal basis o legal grounds para dalhin siya sa dahig. At kitang-kita naman, di ba, by force, ano sabi ni General Torre? Ihilahin ko yan. Yan ba dapat mong sabihin? Pag sinabing ihilahin, meron niyang pwersa. With your consent or your consent, hihilahin ka, ito sabihin by force, sa pilitan. Ngayon, pag ginawan sa pilitan yan, illegal po yan. Illegal po. Walang warrant of arrest, yung pinapakita sa cellphone, hindi po may consider na warrant of arrest. Ang warrant of arrest po, may pipirmahan ka po dyan. Papel po yan na ipapakita sa'yo, tapos babasahan ka ng Miranda right. Pagkabasa sa'yo ng Miranda right, meron pang pipirmahan dyan para ikaw ay sumama. Yan po ay dapat physical, dokumentado, black and white. Hindi po pwedeng cellphone. Wala po sa batas ng konstitusyon ng bansang Pilipinas na manghuhuli ka na ang hawak mo ay cellphone. Pwede pong mapabricated ang cellphone. Marami pong expert na IT na pwedeng baguhin ang nakalagay sa cellphone natin. Kaya hindi po consider na ang warrant of arrest dapat through cellphone. Bawal po yun at illegal din po yun. Kaya yan po ay may consider na ang pagpapadala sa ating magiting na Pangulong Duterte ay illegal arrest. Yan po ay considered kidnapping. Excuse sir, ano po bang masasabi niyo patungkol doon kay Torre na ang sabi ni Torre, ang isang tao na kriminal pwede arestuhin kahit walang warrant. Sabihin lang nasa headquarters ang warrant. Anong masasabi niyo doon? No. Malaking kagaguhan yan. Hindi siya magiging general kung hindi niya alam ang batas. Ang tunay na batas, yung sinasabi nyo, yan yung tinatawag na civilian arrest. Yung on act na nakita mo ang isang krimen, pwede kang umaresto, pero depende sa kapasidad mo. Kung kaya mong arrestin on act, halimbawa may nagpapatayan dyan, malakas ang loob mo, pwede mo siyang hulihin yung sumaksak doon. Kung malakas ang loob mo, yun yung tinatawag na actual scenario na pwede mong i-apply yung tinatawag na civilian arrest. Without warrant of arrest po yun, halimbawa may inold up or merong iniskatsan, kinuha na ng wallet, tumakbo, tumaan sa harapan mo, kaya mong hulihin. Kaya mong hulihin yun. Hinuli mo, walang warrant of arrest, pwede. Dahil yun ay actual scenes of the crime. Thank you. Salamat. Thank you. Okay kayo. Okay kayo. Sabi ni Risa. Ni Risa Ontiveros. Hawak ko ang bibig. Sayaw ka nga. Okay kayo. Salamat kayo. Si Risa Ontiveros, ano? Masasabi mo kay Risa Ontiveros? Tungkol sa Hanap na yung ano. Mensahe mo na lang kay Risa Ontiveros. mensahe ko kay Rizal Ontiveros. Sabi niya kasi dapat lang daw na makulong si Tatay Digong. Ito ayon sa'yo, Rizal Ontiveros, dapat makulong si Tatay Digong. Dapat ikaw ang makulong. Bakit ko nasabi? Ibalik mo muna yung Philed Fund. Matagal na pong ano yung Philed Fund na yan. Ibalik mo. Ngayon, walang karapatan na ipakulong ang dating Pangulo
dahil wala naman po siyang nalabag na batas. At panawagan ko rin sa iyo, Risa Hontiveros, huwag ka nang mangarap na tumakbo na Pangulo dahil hindi ka mananalo. Risa Hontiveros, yun lang ginawa mong Santos, si Kian de los Santos, malaki ng kalokohan yun eh. Biruin mo related sa drugs, ginawa mong santo, tapos magiging Pangulo ka pa. Kalokohang malaki, sino boboto sa'yo? Wala. Kaya kung ako sa'yo, Risa Hontiveros, manahimik ka na lang. Dahil hindi ka mananalo kung kakalabanin mo ay ang isang makabayan at makatao, makadiyos na si VP Sara Duterte. Hindi ka mananalo, tandaan mo yan. Kaya huwag ka nang tumakbo, sayang lang ang pagod mo. Risa Hontiveros. Okay, copy kayo. Narinig niyo mga idol, kasi ang tumuloy. Makisip-isip ka na, i-help mo na yan. Kahit tumulong sa'yo ng mga oligarko, negosyante ha. Hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Ang masasabi ko lang dyan, sa totoo lang, ako para sa akin, nung makita ko yan at malaman ko ang balita, alam nyo, naawa ako sa ating Pangulo eh. Bakit ko masabi naawa ako? Kasi para siya napapabayaan ng kanyang mga private nurse. Kasi kapag Pangulo ka, meron kang private nurse, may nag-aalaga sa kalusugan mo. May monitoring yan eh. May tinatawag na health monitoring system. Minomonitor ang kanyang kalusugan dahil sa isang Pangulo. Lalo kung lalabas ng bansa, alam nyo ba na kapag ang Pangulo ay lalabas ng bansa, meron niyang proper check-up. Titignan ng dugo niyan, titignan ng ang heartbeat niyan, lahat yan, bago check-up yan, general check-up. Bago lumabas ng bansa. Bakit? Bakit kailangan ng general check-up? Iba po ang klima ng ibang bansa sa klima natin dito. Kaya as per procedure, SOP po yan dapat, bago lumabas ng bansa ang ating Pangulo, yung kanyang mga private doctor at private nurse na nakasama naman sa charter plane, dapat nakamonitor. Tinitignan nila ang kalagayan, o Mr. Pangulo, may sakit ka, wag muna tayo magpa-public view. Dapat ganun. Pero napabayaan siya. Kaya dyan mo makikita talaga na karamihan sa kanila walang empathy. Ano yung empathy? Walang pagmamalasakit, walang pag-aalala. Kaya ang nangyari, na tumulo na yung kanyang water, ayun na ang nangyari. Nakakaya lang talaga sa iba't ibang bansa na makita na ang Pangulo natin ay physically unfit. Kasi may i-consider dyan eh. Dahil dapat wala talagang ganun. Kaya ang masasabi ko lang, sa mga private nurse and private doctor ng ating Pangulong BBM, alagaan nyo naman yung Pangulo. Kahit ganyan yan, dapat binibigyan nyo pa rin ng tamang monitoring. Hindi yung puro pera-pera na lang kayo. Naman yung tumulong sipon. Thank you. May nabasa akong post sa social media at depensa ni Aling Claire regarding doon sa pagtulong ng water. So normal daw yun. Ano masasabi niyo po doon sa sinabi ni Actually, Aling Claire? normal naman talaga yan. Kapag hindi ka nakaharap sa public speaking dun sa publiko, tapos ang kaharap mo hindi basta publiko eh, mga highly official ng gobyerno, ng iba't ibang bansa. Kaya yan hindi magiging normal. Magiging abnormality po na ang Pangulo mo nagsasalita may lumalabas sa kanyang ilong. Mali po yun. Dapat po nakamonitor ang ating mga private nurse at saka private doctor ng ating Pangulo para maiwas naman sa isang kahihiyan. Hindi po basta mga mamamayan ang nakaharap sa kanya. Ang nakaharap po sa kanya, mga presidente ng iba't ibang nasyon, iba't ibang bansa. Kaya nakakahiya po yun. Kaya, Aling Claire, ikaw para kang tindera sa palengke. Wala kang kasensens magsalita. Dahil ka pa ng pamangkin ko, Aling Claire. Isipin mo, sasabihin mo normal, Pangulo yan, nasa public view. Yan ba pananaw ng isang sekretaryo ng tagapagsalita ng Pangulo? Nilalagay mo sa kakahiyan ang Pangulong BBM. Para kang palengkera na tindera ng sapsap sa palengke. Aling Claire,
Hindi po normal yan. Nangyari na yan. Sir, may isa akong tanong kasi nabanggit niyo po kanina. Sabi niyo sa panahon ni Tatay Digong, tinitingala yung bansa natin ng mga iba't ibang bansa. Bakit po sa ngayon, sa panahon ni BBM, hindi po ba tayo tinitingala ng mga iba't ibang bansa? Hindi tayo tinitingala. Hiyang-hiya tayo sa iba't ibang bansa. Kasi itong nangyayari sa bansa natin, hindi nakaka-proud. Magiging proud ka ba na maraming nangyayaring patayan? Magiging proud ka ba na ang iniintindi na impeachment ni Bibi Sara? Instead na paunlarin ang bansang Pilipinas, andun sila nakatutok sa impeachment. Walang mapapala ang mamayang Pilipino sa impeachment ni Bibi Sara Duterte. Kaya dapat yung impeachment ni Bibi Sara Duterte, isang tabi na muna yan. Ang asikasuhin ninyo, may nagaganap ng gera sa Iran at sa Amerika at Israel. Yun muna ang intindihin nyo. Yung tungkol sa gera, kung paano nyo ililigtas ang ating mga bayani sa makabagong panahon. Yun po ang asikasuhin nyo. So, yun po mga kababayan, narinig natin ang sinabi ni Sir, napakalino. Sa ngayon, hindi po tayo tinitingala ng iba't Isa po siya OFW leader. dahil sa rami po ng problema na gaganap sa bansa. OFW leader advocate din. Yan. Siya po yung mga tumutulong sa mga Stress. na mga OFWs po. Kaya dapat yun ang unahin ng ating Pangulo, yung magkaroon kayo ng security, protection, and welfare sa labas ng bansa. Dahil lumalaganap na po ang gera dyan at lumalala habang tumatagal. Kami nga po, apektado na ng pagtaas ng gasolina. Yan po ay isang tanda na talaga ang gera ay patuloy at patuloy pa. Kaya nakakatakot na kayong mga OFW o mga bayani sa makabagong panahon ay mananatili sa bansa na yan, sa mga bansa na kung saan kayo nagtatrabaho. Dapat meron na kagad dyan na planning for repatriation. Rescue ang dapat asikasuhin ng ating Pangulong BBM para mailigtas ang mga bayani natin sa makabagong panahon na naiipit na sa gera ng Iran at US at Israel. At marami pang madadamay dyan.